Hello guys. So magandang hapon sa inyong lahat guys. So this is a weekly gabay. So this is a weekly gabay for the month of August 28 hanggang September 3 for the sign of Taurus. Taurus, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. But don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Darakas maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo na ang dinigiskip ng adsaway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik digdig na guumapaw ni biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice ng ating angel spirit for the sign of Taurus. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga ginap tuklasin at bubulabugin natin. Angel spirit, please give me information po. Angel Spirit, please give me information kung ano kang sabihin sa inyo ng ating mga baraha. Tuklasin na talamin natin yan, guys. So, there's something with Nine of Pentacles. Wow, there's a blossoming. Now, some of you guys, no, there's something na para magre-relax na maaring lumago na, gumanda na. No, because may nakikita ko na kailangan mo dito. No, there's a money tree na maaring kailangan na nasa front door nyo na para ma-attract nyo yung positivities. Na para maging maganda na ang takbo ng iyong hanap buhay at negosyo. And of course, there's a Eight of Swords. No, there's a lot of toxic and negativities around you. So, talagang maraming toxic at negative sa paligid mo. So, some of you guys, talagang maraming mga taong naiinggit sa'yo. No? And of course, guys, there's something, the Five of Swords, nagkakaroon ng self-sabotage. Not that because of your action and decision. Just being aware. So, kailangan mag-ingat po tayo sa pag-share ng ating informations. Lahat ng plano, lahat ng bagay na dapat mong gawin or kung baga gusto mong gawin, kailangan maging secure ka na. No? Don't share any information na alam mong gagamitin against sa'yo. And of course, there's a tool with a partnership. Even sa partnership, guys, no, kailangan maging aware kayo na sa mga pakikipagtala, kaya pakikipag-usap, no, at pagtitiwala. So, maging aware din po kayo dyan. And of course, there's a chart with an action movement na magkakaroon ng changes and development na sa situations mo. Na unti-unti mo na mararamdaman, no, ang mga kaganapan, no, unti-unti mo naman ang mararamdaman ng pagbabago. At may paggalaw na ng baso, mararamdaman mo na yung mga pagbabago dito na gusto mo mangyari at maganap. No? At kailangan mo lang talagang tutukan. No? What is your target intentions? No? And of course, there's the Queen of Wands, by confident. Lakasan ng loob, maging matapang, alisin ang pag-aalilangan at takot sa bagay na ginagawa mo. No? Maging matapang ka. No? And of course, guys, there's something at Nine of Pentacles, represent with the Moon card. No, with the truth reveal, ilalantad lahat ng katotohanan na dapat mong malaman. Na may mga bagay na ibabahagi sa'yo, may mga bagay na unti-unting magdadala sa'yo ng katuparan sa pangarap mo. Some of you guys, no, there's a blossoming, may paglago at paglakas talaga ng finances. At sinasabi sa'yo dito, ano man yung bagay kahilingan at gusto mo mangyari ay maaring may sa katuparan mo na. Because guys, there's something, the Fool card. No, sinasabi dito, wag ka masyado magtitiwala, no, especially sa mga taong nasa paligid mo. No, some of them guys na nahatak, no, ang negatibo. Kaya para nakakaranas ka ng mga delays and cancellations. And of course, there's a Five of Swords, represent with the Seven of Swords, with the sneakiness. Diba? Ibig sabihin, nasa paligid mo ang laso ng eksena. So, mag-ingat ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo dahil yung mga taong pinagkakatiwalaan mo, yun pala yung mga taong lumalason sa eksena mo. Mag-ingat ka ha, kasi itong tao na to ay maaaring binibigyan mo ng impormasyon, no? Binibigyan mo ng mga kaalaman sa lahat ng bagay. Parang, kumbaga yun nga, nagkakaroon sa sabotage dahil ikaw mismo, no, yung nagbibigay ng dapat niyang malaman, no? Kumbaga, hindi ka aware sa lahat na nangyayari dito, na parte lang pala yun, no, ng gusto niyang gawin sa'yo, or either maaaring naiinggit to, gano'n. Gusto kanya pabagsakin, the other side. What is the Two of Cups?
Reference with the Eight of Pentacles. So, mag-focus ka. Being dedicated sa trabaho, negosyo, at buhay mo, kailangan mag-focus ka kung saan ka lalago. No? Kaya kailangan mag-ingat ka rin no, sa mga taong nakakasalamuha mo. No, mabilis ka kasi magtiwala. And because there's something that's Ten of Pentacles with a long term. No, long-term success and financial security, na maaaring lumago na lumakas ang iyong finances. This is a time na magkakaroon ng changes sa development na sa situations mo. No, because there's something, guys, with a outcome, with an ending and your beginning, there's something na maaaring matapos na, maaaring mawakasan na. No, unti-unti mo na mararamdaman ng mga pagbabago dito. No, lakasan mo ng loob mo. No, kailangan mo tuldukhan at putulin to. What is that? Diba? And of course, there's something, guys, with the Nine of Pentacles. And of course, the Moon card. Reference with a Wheel of Fortune. Wow, this is something turning back. Iikot ang kapalaran, maaaring pumabor na sa'yo. No, gumanda na ang ikot ng kapalaran mo. Ito yung mga bagay na matagal mo nang hinintay, matagal mo nang inasama, maaaring abot kamay mo na. Then of course, guys, there's something, the Knight of Wands, for slow and steady. Na matuto tayong maging mahinahon. No, wag kang maging aggressive sa lahat ng gagawin mo. No, matuto kang kumalma, gamayan, no, yung mga bagay na dapat mong gawin. Because there's a Hangman, you're feeling stuck. No, you're feeling okay sa situation na to. No, hindi ka makakailos, hindi ka makagalaw kasi nakatali ka sa negatibong mundo. Na maaaring may kadena na maaaring nagdudugtong sa negativities. Kaya maaaring ano nangyayari sa buhay mo, puro problema, suliranin na hindi ka na makabangon-bangon. Ganun ang nangyayari. There's the Ace of Cups, there's something in new love coming in. May bagong pag-ibig na maaaring magpakilig, na maaaring magdala sa iyo talaga ng pangmatagalang relasyon. And there's a Four of Cups na pag-isipan ng bawat desisyon. Ano ba talaga yung priorities mo, yun ang tutukan mo. No? There's something, guys, with the Emperor. Maging mature ka na at maging grounded ka na. No, wag kang didepende sa ibang tao. Kailangan matuto tayong pangalagaan at proteksyonan ng ating sarili. No, tapusin mo ng kahibangan ng mga tao sa paligid mo. Tuldukan mo na. No? And of course, there is something for the outcome with the Six of Swords, with the transition. Makakalis ka din dyan sa position at sitwasyon. Ano man yung bagay karanasan ng mga pinagdaanan mo sa situation na to ngayon, linggo na to, na maaaring baguhin ang ikot ng kapalaran mo. And of course, there's a Page of Pentacles, invest wisely. Maging maingat sa mga taong pagkakatiwalaan, especially about sa pera. No, dahil some of them, guys, napapalibutan ka talaga ng toxic. No, there's something the Temperance, solid foundation, protectionan mo ang iyong sarili. Dahil ang pinakakalaban mo dito ay nasa paligid mo lamang. No, siya ang lumalason, siya yung naghahatak ng negativity sa buhay mo, at siya rin ang gumagawa na ikasisira mo. Mag-ingat ka. No, there's something, guys, with a Hierophant, no, for a lesson learned. So, pagdating sa mga love life, no, matuto ka na. No, matuto ka na sa leksyon na nangyari sa pagdating sa buhay pag-ibig. Mag-focus ka na ano ba priorities mo? No, itong taon na to, yung mindset ba nito is to grow and expand. So, yun ang kailangan mong hanapin at tutukan. No, there's the lovers. Talaga may love life na kaakibat, no? Kaya kailangan pag-isipang mabuti bawat action and decision. Kung gusto mo pumasok sa isang relasyon, kailangan busisiin mo muna kung bagay itong taon na to is free, no? Walang sabit, walang bagay na maaari maging tutol sa inyong dalawa, or maaaring siya ba yung magaang kasama o may plano sa buhay. So, because for the outcome, there's something, the Knight of Cups, there's a wish fulfillment. So, some of you guys, matutupad na yung mga pangarap mo. Tulad ng iyong ninanais, tulad ng bagay na gusto mo mangyari, may isa sa katuparan mo to. Basta, magkaroon ng respeto at disiplina sa ginagawa mo. Tapusin mo na. Tumbukin mo na ang kahibangan at yung mga negatibo sa paligid mo at lakasan mo ang loob mo na kakayanin mo. Ganun lang yon. So guys, let's see what is additional messages pagdating tayo with finances and career, love life, at kalusugan. Let's watch this. Okay, we're back, guys. So nandito na tayo with finances and career, love life, at kalusugan. Alamin na natin yan, guys. Okay, so pagdating sa finances and career, there's something, the Ace of Pentacles. So, wow. There's something, a big shot and big money coming in. May malaking opportunities na darating. May mga malaking perang paparating. Maganda ka na dahil babaguhin na ito ang ikot ng iyong kapalaran at maaaring mariresolba na ang iyong mga pinagdaanan. Now, there's a Ten of Wands. Ano man yung burden, problema na maaaring nararanasan mo ngayon, maaaring malalaman mo na ang solusyon. Now, there's a Two of Wands by choices. Piliin mo lang, ano man yung bagay na makakatulong sa'yo, ano ba talaga yung kailangan mong unahin, no, yun yung kailangan mong tutukan. And there's a Hierophant. So, there's a hidden agenda. Oh my God.
No, there's something hidden enemies. So, may mystery sa likod dito kaya nagkakaproblema ka about sa pera. So, may mga pinagdadaan kang struggles ka ngayon pagdating sa pera, maaaring matutumbok mo na kung bakit nangyayari yon. No? And of course, there's a Point of Pentacles. Proteksyonan mo at pangalaga mo yung sarili mo. No? Even your finances and reserves of income. And there's a Two of Wands. Timbangin mo naman yung bagay na mahalaga at timbangin mo yung mga bagay na alam mong importante sa buhay mo. Or sa reserves of income mo or sa finances mo. Maging aware. No? Pagdating tayo sa love life, guys, so there's a Star card, healing and recovery. Makaka-recover ka na. No? From the pain, from the struggles, pagdating sa relationship, no? And there's a Justice card. Huwag ka mag-alala kung may justisya, na magiging balance na ang iyong relasyon at pagsasama. And of course, there's an Empress card for revert, no? Maaaring ibabalik na ulit yung sigla ng iyong pagkatao o maaaring madagdagan ng parte ng iyong pamilya. Maaaring mabuntis ka or maaaring maging maganda na ang iyong relationship. No, there's a Four of Swords. Kailangan nyo rin ng pahinga, nag-over-fatigue na kayo ng person mo. No, and of course, there's a Eight of Wands. Some of you, kailangan nyo talaga ng travel, unwind, para ma-refresh ang utak nyo, ang inyong isip. Kailangan nyo ng time sa isa't isa, and a heart-to-heart conversation. And there's a Six of Wands for victory. Magtatagumpay kayong dalawa na person mo. No, magiging maganda ang sitwasyon nyo. Pagdating sa kalusugan, there's a King of Wands, no? Look at the bigger picture. Alam mo, dapat yung magiging kahihinatnan. So, ibig sabihin, tignan mo, ano man yung bagay na nagbibigay komplikasyon pagdating sa kalusugan mo. And there's the word. Kasi some of you guys na magkakaroon ng success, accomplishment, babaguhin ito ang mundo mo at pati kalusugan mo, gaganda na ang iyong pakiramdam. Now, there's a Five of Wands. So, ibig sabihin talaga, may nagtitrigger at may nagbibigay komplikasyon pagdating sa kalusugan mo. Now, there's a Magician. Ibig sabihin, may sumasalbay talaga sa iyo at matutumbok mo kung sino to. No? And of course, especially katrabaho to or maaaring parte ng iyong negosyo. No? And of course, there's a Queen of Pentacles. Maging mature ka na sa mga taong pagkakatiwalaan mo. Pagdating sa kalusugan mo, mag-ingat ka dahil some of them sinasabotahe ka or tinatrader ka. So, let's see what is additional messages pagdating sa Magic of Fire messages, advices, and of course, pick a card, yes or no. So, guys, kung bago ka sa channel ko, ang pick a card, yes or no is, pwede ka magtanong. No, isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Pag nakapili ka na, please comment down below kung ano number na pili mo at malalaman mo ang sagot sa dulo na reading na to. At maraming salamat po pala sa mga nag-share ng aking video sa namang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. At maraming salamat po pala sa mga solid subscriber and followers natin dyan. And of course, sa mga new subscriber and followers, maraming salamat po. Welcome to our channel. So guys, let's see what is the additional messages, advices. So let's watch this. Okay, let's see. What is the Magical Fire messages, advices for you guys? What is the Magical Fire messages, advices? Whom do you need to forgive? Ano yung mga bagay na kailangan mo i-release? No, yung mga old anger o yung mga galit or puot, yung mga bagay na yun, kasi nag-create siya ng blockages, no? Para may yung mga pangarap mo hindi maisaktuparan. Isa yan sa bagay na nagbibigay balakid. No, kung may ngit-ngit, galit ka, kailangan na talagang pakawalan yan. There's a patient please. Isa pa to, kailangan mong habaan ng iyong pasensya. No? Kailangan mong kumalma. May mga bagay na kailangan mo munang gawin. No? At i-priority, bago ka tumutok sa ibang eksena. No? And there's a Sun card, maaaring may anak kang lalaki or nag-iisa kang anak na lalaki or may anak kang lalaki, ganon. Or baka magkaanak ka ng lalaki. There's a revert. No, oh my God, magbuntis ka talaga. No, magkakaanak ka ng lalaki dito, guys. And because there's something masculine. No, yung person mo is very masculine. Or either you, the very masculine, guys. No, there's an autumn with a harvest moment. Talagang aani ka ng mga biyaya, guys. No, may paglago talaga ng iyong finances. No, gaganda na ang hanap buhay o negosyo. Ano mga bagay na pinagpagura, pinaghirapan, makakamtan mo na daw ito. With the synchronicities, there's a finder of the lost things. No, kumbaga may mga bagay dito na wag mo nang hanapin yung mga bagay na nawala. No, it's a part of your journey na ganoon talaga, no? Inaalis yan na sa buhay mo kasi may mga bagay na hindi makakabuti sa iyo. And there's a mother figure. Maring talaga magbubuntis ka talaga, oh. Kita mo? Or maring yung person may maring magbuntias. And there's a raven, mag-ingat ka na may aswang, baka aswangin kayo o inaaswang kayo, no? Oh my God. So let's see what is the synchronicities represent what. Now, there's a family security. Kailangan maging secure ka pagdating sa family mo, guys. No? There's a toxicities. Meron talagang toxic dito, guys. No? Family related or relatives
na maaaring umi-epal sa inyong relasyon. No, talagang may tutol or maaaring nagbibigay pabigat sa inyong pagsasama. Diba? And there's a pay attention to your dreams. So, kailangan tutukan mo ano naman yung bagay pangarap mo, ano naman yung bagay na ninanais mo, tutukan mo. For Jesus' loving quote said, represent with a knock and shall be open to you. So, kumakatok na ang ating Panginoon, pagbuksan mo. O may mga bagay, opportunities na ibinibigay sa'yo, kailangan tanggapin mo. No, wag mong tanggihan pagbuksan mo dahil yung bagay na yan yung bagay na makakatulong sa'yo. Angel's number, represent what? 2112, it's up to you. It means nasa sa'yo ang desisyon. No? Even it seems like you're not making any meaningful progress. Things are moving in the right directions. If you see these numbers, it's a sign that everything will work out in your favor and your dreams will come true soon. So see, ano man yung bagay na parang feeling mo walang nagbabago, walang nangyari, walang nagaganap, huwag ka mag-alala, sa tamang direksyon ka. Ibig sabihin, napakalapit na para mag-succeed ka. Papabor din sa sitwasyon, kailangan mo lang pagdaan at tumbukin ano man yung bagay na nagbibigay balakid. No, kailangan mo munang pagdaanan yan kasi parte yan ng journey mo. No, pag yan natumbok mo, pak, eto na, flow na yung blessings. With the money of Oracle deck, so there's a winning. I told you, ipapanalo mo to. Don't spend everything at once. So see, sooner or later, makukuha mo naman yung bagay na ninanais mo. Clarifying for a life situation. And there is a act with clarity. Kumilos ka ng mas malinaw. No? Kailangan alam mo dapat yung magiging decision mo. Alam mo dapat yung planong ginagawa mo. Focus on your intention, navigate decision with clear insight and purpose. Diba? Kailangan alam mo dapat yung kahihinatnan. Alam mo dapat yung kalalabasan. Sa bawat kilos at galaw, alam mo dapat yung magiging decision mo na magdadala sa'yo ng paglago at paglinaw ng bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo. And there's a frost of stillness. Embrace the frost of stillness where in the calm of icy pause reflective clarity is found. So see, kumbaga mas maganda huminahon ka, maging kalmado ka kasi doon mo makikita yung part na tama pala. No, yung direksyon, maghabaan mo yung pasensya. Maminsan, kailangan natin magmuni-muni. No? Pag-isipan yung bawat desisyon, hindi pwedeng bira-birada, ura-urada. Kailangan nag-iisip tayo ng maayos at wasto. Clarifying for a love situation. And of course, there's a between the lines. Uncover the truth carefully. And write your own ending. So see, kumbaga kailangan mo talaga ilantad ang katotohanan dito. Mag-ingat ka lang dahil ikaw yung gagawa o ikaw yung magsusulat ng sarili mong pahina. Ikaw yung gagawa ng kabubuti mo, ikaw yung gagawa ng kasasama mo. You are also creator of your own life. Kaya galingan mo. Ganun yon. What is a shadow work represent what? From the shadow work, represent with a mental contest, paglilinaw sa kaisipan, or may mga bagay na kailangan mo maging malakas at maging matatag. No, wag mong isipin, no? Ano man yung bagay na nagbigay sa'yo ng karanasan, paghihirap, but bagkos gamitin mo yung bagay na yan para maging motivation or inspirational, para nang sa ganun, no, magawa mo talaga ano ba talaga yung gusto mong gawin. Yung bagay na takot pangamba, gamitin mo yung kalakasan mo na para maging matagumpay ka sa gusto mong mangyari sa buhay mo. What is what lies beneath where the future? And there's a bag and boo. See? Kumaga parang gugulating ka, no? Parang gigisingin ka dito na there's something, a reason kung bakit lahat na nangyayari yan sa buhay mo. Part of the light represent what? Part of the light represent what? There's an authenticity. See? I am raised with authentic self, free from the need of approval of validation. I express my truth openly and courageously, knowing that my authenticity is the greatest gift. Through being true myself, I inspired others to do the same. Diba? Kumbaga sinasabi dito, tanggapin mo ang totoong ikaw, no? At maging totoo ka sa sarili mo, maging totoo ka sa nararamdaman mo. Lahat ng bagay nito, hindi mo kailangan na kumbaga i-please sila, no? O kailangan sabihan sila kung ano yung mga bagay na nararamdaman nila na alam mong
kumbaga makakasira lang sa emotions mo or something sa dedication mo. So, kailangan matuto tayong pangatawanan at pangalagaan ng ating sarili. No? Dapat hindi tayo magpapa-apekto sa ibang tao. At the same time, kailangan mamahalin ng sarili mo, even your flaws. Even yung mga pangit sa parte sa buhay mo. No? Karanasan, kabiguan ay kailangan mong namnamin at lasapin yan. Mahalin yan. No? Kailangan mo i-appreciate yan. There's a reason kung bakit nangyayari yan. What is a pick a card, yes or no? So, let's watch this. So, let's see, what is additional messages advice sa'yo with a pick a card, yes or no? Ano yung magiging sagot sa tanong mo with a yes or no pick a card? Ito na yan, guys. Handa ka na ba? So, let's start with the number 1. With the number 1, represent, guys, with a yes. Neatly tied up, secure, trustworthy connection. See? Ibig sabihin nito, guys, talagang itong connection nyo ay parang nagbibigkis na parang napakatibay at napakalakas, no? At maaaring hindi mabubuwag at hindi matitigat, hindi mababali ni naman. So, sinasabi nito, maaaring itong bagay nito ay maingat at maganda, maayos, at maaaring magdadala sa'yo ng paglago, no? Ano kasi kung ano naman yung bagay kahilingan na naman yung bagay o tanong mo sa buhay mo, maaaring matupad nito with a yes. Number 2, there's a no. Having blind spot, what you see isn't real. So, ibig sabihin nito, hindi porket pinapakita sa'yo na ganyan, ganyan, paniniwalaan mo. No, kailangan gamayan mo. No, i-reassure, i-evaluate, or i-analyze, kailangan mo pag-isipang mabuti. No, hindi ka pwedeng bira-birada at ura-urada. No, magtiwala ng lubos agad-agad. Hindi pwedeng ganon. Kailangan matuto tayong maging aware sa lahat ng decision at gagawin natin. No, marunot din tayong humindi. O may mga bagay na hindi mo dapat ginagawa at huwag mo dapat gagawin. O hindi mo dapat ituloy yung bagay o plano mo. Dahil hindi porket may maganda yung offer sa'yo, tatanggapin mo. Dahil hindi mo alam kung ano yung hidden agenda niya pagdating na nandun ka na. Mag-ingat po kayo. Number 3, there is something, yes, spiraling of rising tide coming out of the shell. So, tama at yes. No, makukuha mo yung tamang pagkakataon na to dahil makakaalis ka na sa mga bagay na kinakatakutan mo. No, parang unti-unti na makakalaya ang sarili mo mula sa katakot, pangamba, at yung mga bagay na wala kang kasiguraduhan ay unti-unti mo na malalantad. Ano ba talaga yung plano mo? Ano ba talagang gusto mo? Ano ba talaga yung magdadala sa'yo ng paglago at paglakas? Ganun yon. So guys, this is a weekly gabay for the month of August 28 hanggang September 3 for this sign of Taurus. So Taurus, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na ang skip ng ads, saway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, diglig, umapaw na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat po and see the next video. Bye-bye and babush.